Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, at upang tayo maging marapat pakibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagkulob mong kami madarang sa dingas ng pag-ibig na sa kanya'y nagpaalab, para ang kapoy pagmalasakitan at ikaw ay paglingkuran sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi. Iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmumulan ng ating pananampalataya, at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipagtunggali ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Magpupuri kailanman ang tinawag ng may kapal.
Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain, yaong mga nagdarahop, aawit ng pagpupuri, ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Mga ngayupapang lahat ang palalot mayayabang. Ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig na nilikhang mamamatay. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Maging lahing susunod pa ay sasamba't maglilingkod. At mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Ang lahat ng sisilang pa'y ganito ang ihahayag. Sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibabaw ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipon-punan siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maari, sumama kayo sa akin, ipatol niyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya na naparaming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon ng dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumala pa. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hindi po niyang damit ito sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyo nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantala nagsasalita pa si Jesus,
May ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ng guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa't nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinilabas siya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kanaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, nang ibig sabihin, Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ng bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. May pitay pinagbili ni Jesus na huwag ipalamito sa kanino man at tinutos siyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Punong-puno ng drama at emosyon ang ating natunghayang ebanghelyo sa araw na ito. Punong-puno ng drama at emosyon. Sa ebanghelyo, 2 kababalaghan ang ating natunghayan na ginawa ng ating Panginoon. Una itong doon sa anak ni Jairo, na inisip ng mga na agaw buhay, nilapit ni Jairo sa ating Panginoon. Pero nung papalapit pa lamang sila sa kanyang bahay, ay binalita na kaagad na namatay na ang kanyang anak. Yung pangalawa, isang babae naman na sa loob ng 12 taon ay dinurugo. Naubos ng kanyang ari-arian sa kapapagamot, pero lalo lang lumaba ang kanyang sitwasyon. At nang marinig niya tungkol kay Jesus, pinagsumikapan niya makalapit. Hindi po niya ang laylay ng damit ng ating Panginoon sapagkat nananalig siya na mahipo man lamang niya ang kanyang damit, ay gagaling na siya. At iyon nga ang nangyari. Sa palagay ko po, dito rin nagmula yung kaugalan nating mga Pilipino na mahilig tayong humipo ng damit ng Panginoon, ng Mahal na Birheng Maria at ng mga santo at santa. Di ba madalas tayo yung pinapahid yung panyo natin, tapos yung panyo, pag naipahid na sa damit ng mga puon, ipinapahid naman natin saan? Sa iba't ibang parte ng katawan natin na pakiwari natin masakit. Sa leeg, sa noo, sa braso, sa tuhod. Taglay din natin ng pananalig na magiging maayos ang lahat. Kaya puno-puno ng drama at emosyon. Pero sa gitna ng lahat ng ito, anong sabi ng Panginoon dun sa dalawa? Huwag kayo mabagabag. Manalig kayo. Yung babae, takot na takot. Siguro inisip niya pagagalitan siya ng Panginoon dahil nga hinanap ni Jesus yung humipo sa kanya. Pero nung magtagpo sila at ipinagtapat niya ang totoong nangyari, ang sinabi na lamang ni Jesus ay ipanatag mo yung kalooban. Sa gitna ng takot at pagkabagabag, at sinabi sa kanya ni Jesus, pinagaling ka ng iyong pananalig. Nung ibinalita na namatay ang anak ni Jairo, siyempre, masigit pa yung emosyon. Kung nung una, ando siguro yung pag-alala talaga na isang magulang dahil agaw buhay ang kanyang anak. Tapos biglang ibabalita, tapatay na ang iyong anak. Yung emosyon siguro dito nagtipon-tipon. Pero sa gitna na lahat ng ito,
Anong sinabi ng Panginoon sa kanya? Huwag kang mabagabag, manalig ka. Huwag kang mabagabag, manalig ka. Mga simpleng panalita ni Jesus, pero yung mga salitang ito ng Panginoon, makatutulong sa atin araw-araw. Yung mga simpleng panalitang ito ni Jesus, huwag kang mabagabag, manalig ka. Makatutulong ito sa atin araw-araw. Ano pong ibig kong sabihin? Araw-araw, maraming bumabagabag sa ating kalooban, sa ating isip. Kasi kapag tayo nababagabag, kaakibat na rin nito ay yung pag-alala, yung pagkatakot, yung kawalan ng pag-asa. Pag tayo nababagabag, kumbaga parang samot-saring emosyon ang nararamdaman ng bawat isa sa atin. Pumapasok sa ating isipan. Nandiyan yung mawalan ka ng pag-asa, nandiyan yung matakot ka, nandiyan yung puno-puno ka ng pag-alaala, nandiyan yung bang parang hindi ka mapakali. Pag may sakit ang yung isang membro ng iyong pamilya, andun yung pagkabagabag. Pag maghihintay ka ng result ng exam, nandiyan yung pagkabagabag. Mag-e-exam, andun yung pagkabagabag. Pag may problema sa hanap buhay, ganun din. Kumbaga araw-araw, nararanasan natin, nararamdaman natin yung ganyang uri ng damdamin. Pagkabagabag. Pagka ganyan, punong-puno ng emosyon ng puso, napakaraming tumatakbo sa ating isipan. Kaya minsan tayo nakapag-iisip na ng maayos. Minsan yung sabi natin na we are overthinking things. Kasi nga, punong-puno ng emosyon ang kalooban natin. Pero sa gitna ng lahat ng ito, anong sinabi ni Jesus sa atin? Manalig tayo. Manalig tayo. Sa ating unang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo, dito ang paanyaya nung sumulat sa Hebreo na ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan ng ating pananampalataya. Ituon natin ang ating mga sarili, ang ating paningin kay Jesus na pinagmumulan ng ating pananampalataya. Kumbaga, sa lahat ng pinagdaanan ng ating Panginoon, napagtagumpayan niya ito. Yung hirap, sakit, kamatayan, lahat ng ito, napagtagumpayan ng ating Panginoon. Kaya, sa gitna ng ating pagkabagabag, anuman ang pinagmumulan nito, anuman ang sanhi nito, ito natin ating mga sarili sa ating Panginoon. Taglay ang pagtitiwala, ang pananalig sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, minsan sapat na sa atin yung tumingin tayo sa imahe ng Panginoon o sa imahe ng Mahal na Birheng Maria kapag may bumabagabag sa atin. Minsan sapat na yung tumingin lamang tayo. Dahil sa pagtingin natin, makikita natin yung mata ng Panginoon, yung mukha ng Mahal na Birheng Maria, na para bang nagsasabi sa atin na magtiwala ka. Tutulungan kita, malalampasan mo iyan. Natural na damdamin ng pagkabagabag, pero huwag tayo magpatalo dito. Sa halip, manalig, magtiwala tayo sa Diyos. Amen. Kalakip ang buong pananalig habang nananalangin tayo na may pananampalataya sa Diyos Ama
Natutugunin niya ang ating mga mithiin nang may maglago umapaw na kabutiang loob. Ilog natin sa Kanya ang ating mga panalangin. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang simbahang katolika sa buong daigdig naway maging simbolo ng nagpapagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pag-aaruga sa mga may karamdaman sa pangangatawan, isip at diwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Tayong lahat naway makilahok at makiisa sa mga nagnanais na mapanatili ang kalusugan at kalinisan ng ating kapaligiran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway maipakita nila ang habag at kahinahunan ni Kristo sa pangangalaga, lalo na sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang siyensya sa panggagamot, naway dagling makatagpo ng lunas sa mga di karaniwang karamdaman na nagiging hadlang sa mga nagdurusa nito upang magkaroon sila ng isang ganap at aktibong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang mga nagluluksa sa kamatayan ng kanilang anak, naway makatagpo ng kasiyahan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa habag ng aming mananakop. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ating idulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kami na patuloy na manalig sa iyo at sumampalatay sa nagpapagaling na kapangyarihan ng iyong anak na siyang naghihilom ng aming mga sugat sa buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na ating Panginoon. Amen. Kaya ating gaganapin ang pag-aalay ng mga kandila sa karangalan ng mahalabiran ng Kandelarya. Ang alay na ito, mga biyaya nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong
pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kalubong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na tayo Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Bosco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesus na maasahan sa katapatan ay niyahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang manasakit mo rin ang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaysa ng sambayanan mong ditay natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitasan. Hosana, Hosana, sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kadin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y mo rin mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol, si San Juan Bautista, San Juan Bosco at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubiling man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ng Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
sapagkat siya Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Felicitoris, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa tinanggap naming banal na pakikinabang, ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan ay dinulot kay San Juan Bosco na iyong paglingap na maasahan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal ni Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, kumain tayo at patuloy na manalig at magtiwala sa Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.